Dear Kuya Poy, ako po si Nerissa, 23 years old mula dito sa Tutuban, Manila. Ang totoo po niyan, 14 anyos pa lamang ako na makilala at maging boyfriend ko, si Lip. Hindi ko alam pero sa bilis ng mga pangyayari at sa paglipas ng isang taon ay bigla na lamang kaming nagdesisyon na magsama na ng tuluyan sa isang bahay. 15 anyos pa lamang ako noon, Kuya Poy, habang si Lip naman ay 16 years old pa lang. Pagkatapos nga ng tagpong iyon, hanggang ngayon ay magkasama pa rin naman kami ni Lip. Sa mga taon na magkasama kami ni Lip, ay hindi ko naranasang makahawak man lang ng pera dahil ang kinakasama kong si Lip ang may karapatan daw sa perang kinikita niya sa pagtatrabaho. 17 years old ako, Kuya Poy, nang mabuntis ako ng kinakasama ko. At kahit nga matapos na akong manganak, malungkot man pero hindi ko pa rin mahawakan man lang ang sweldo niya. Nakakatawa nga na nakakainis kasi ang sinabi niya lang sa akin ay ang lahat ng pera niya ay nasa insurance naman daw. Kaya wala naman daw akong dapat na ikabahala. At dahil nga sa ilang taon na yun, ay parang bata lang talaga ang tingin sa akin ni Lip. Na para bang hanggang ngayon ay hindi pa rin ako binibigyan ng tiwala. Asawa niya na ako, Kuya Poy, pero bakit hanggang ngayon ay hindi ko naman maramdaman yon? Para pa rin akong isang musmos na uto-uto. Bukod sa problema ko kay Lip, pakiramdam ko ay napakakunat talaga ng live-in partner ko dahil hindi niya man lang maipaayos at maging disente man lang ang tinutuluyan naming bahay. Imbis na i-improve naman o baguhin man lang yung bahay namin, ay wala sa prioridad niya yun. Basta't may kwarto na parang kahon at pwede ng tulugan, ay ayos na para sa kanya. Hindi ko alam kung saan galing ang hugot ng partner ko at kung bakit ganoon na lamang ang disposisyon niya sa buhay. Sana po ay matulungan ninyo ako sa problema ko sa aking partner na si Lip. Hanggang dito na lamang ang storyang ibabahagi ko sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Nerissa. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Nagmadali parehas. 14 at 15 years old sila noon. Nagkaanak sila at 17. Okay, 17 years old itong si Nerissa. I'm quite sure naman. Ako po'y sigurado na hindi naman nagkulang sa pagpapaunawa, sa pagpayo at napagsabihan ng mga nakatatanda itong dalawang ito. Pero nga, 23 years old na sila ngayon at 24 na pala si Lip. Meron na ring trabaho, hindi naman niya pinababayaan itong si Nerissa, ang ating letter sender at ang kanilang anak. Pero wala na tayo magagawa kasi doon sa napakaaga at minadali ninyong pagsasama. Oo, dahil sigurado nga ako na pagsabihan na kayo doon, dapat doon sa mga naisermon sa inyo, na mga nakatatanda sa inyo at mas nakakaalam na sa buhay, ay meron naman kayong sineseryoso. Pero sa ngayon kasi, hanggat hindi ka naman pinababayaan ng lubusan nitong si Lip, Nerissa, ay wala kang karapatan na magreklamo na hindi mahawakan yung kanyang kwarta. Okay? Umalis na tayo doon sa kaisipan na ako ang asawang babae, ako maghahanap ng kwarta. Tapos ako maghahawak pala ng kwarta. Ayan, tapos doon sa reklamo mo na hindi man lang ma-improve, maipaayos yung tinitirhan ninyo, siguro hanggang doon lang no? Yung kaya nitong silip, wala pa yon sa prioridad. Ayan, pero sa panahon kasi ngayon, Nerissa, ang pinagtataka ko naman, bakit ikaw ay hindi rin dumidiskarte sa buhay? Bakit wala ka rin ginagawa para kumita ka rin ng pera? Ha? Sa panahon ngayon, kahit yung mga may trabaho, pagka meron nga, kanina natanong ko na nga yan, di ba? Yung trabaho mo, na ibibigay nga yung sweldo para doon sa mga pangangailangan mo. Pero kapag ka may gusto ka, kailangan mong kumita ng pera. Wag mo nang ibase sa ibang tao yung pera. Wag yun ang silipin mo. Wag mong hanapin yung pera ng asawa mo. Di ba ganyan na siya nung mga nakaraan pang taon, ganyan na silip. Anong pagbabago pa ang hinihintay mo?
Okay, basta hindi kayo napapabayaan, okay lang 'yon. Pero ikaw, dumiskarte ka. Oo, maghanap ka ng sarili mong mapagkakakitaan na Risa para hindi ka nakakapag-isip na hindi ka mahal at hindi kayo inaalagaan ni Lip dahil sa hindi ka lang nakakahawak ng sarili niyang pera. But of course, kailangan pa rin ni Lip na kahit papaano naman yung emergency na pera ay iwanan ka niya kahit papaano. Pero kung ganun talaga siya, nandiyan naman ang mga magulang niya. Pasabihan mo, kailangan ko ho ng ganito rito. Papaano kapag hindi siya umuwi? Hanggat di ba umuwi, hindi kami kakain. O parang dala-dala niya yung kaldero. O kapag nasa trabaho siya, nag-overtime, di pa kami makakapagsaing man lang. Di ba? Problema yan. Kapag ganyan naman ang sitwasyon na Risa. Pero ang pinakamaganda ay dumiskarte ka, maghanap ka ng mapagkakakitaan mo na sarili mo. Para rin naman yan sa inyong pamilya. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,